Wala ho silang collection sa estudyante. Ang meron, so I'm that sorry, we can I beg to identify disagree. the issue. I issue, beg to disagree, ma'am. Ito po, lahat ng mga nagsumbong sa akin. sir, the These issue, are the I don't these think, are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sapilitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. I want to put a stop to it. I really do. As much as possible during my watch as a senator of the Republic. Pero napagsabihan po ako noon na kung gusto ko pong baguhin yung pulisiya ng pangongolekta to PTA, gumawa na po ako ng batas. Now, I don't have to dahil nakita ko na po, very clear na sa akin, na meron naman pala talagang batas. Kaya lang, yung batas na yun ay hindi na-implement. Republic Act 4206 noong 1965 na inakyan, which prohibits collection and even voluntary or otherwise from elementary schools sa public schools, except for Red Cross. Practice is different from what the law says. You can practice anything you want. Pwede mag-practice ang DepEd, lahat ng klaseng practice na gusto nila. Pero dapat nandoon sa batas. Pero kung wala sa batas yan, then yung practice na yun ay labag sa batas. There is actually, Mr. President, no prohibition. Sinabi mo kasi, Madam, fundraising. So pwede mag-fundraising ang DepEd. It's been a practice through the DepEd, magkakaroon silang fundraising under PD 603. Pero, Mr. President, Your Honor, sa PD 603, wala talaga ako makita rito, kahit na letter by letter, tinitingnan ko, wala talaga nagsabi rito na pwede mag-fundraising, na pwedeng humingi ng kontribusyon, humingi ng tinatawag na voluntary contribution. Wala talaga. So it seems to me na yung DepEd ay gumagawa-gawa ng sarili nila ng guidelines sa isang batas. Gumagawa sila ng sarili nilang IRR. Mr. President, I'll go back to what the Republic Act states. It prohibits collection and contribution from students. And so the policy of DepEd has been to allow the PTAs to follow their own guidelines wherein contributions among the parents are allowed. So Okay. to be clear, just to be clear, Mr. President, importante po na maliwanag yung pagsagot ko sa napakamahalagang tanong ng ating kasamahan. Bawal talaga ang pagkolekta sa estudyante, and that is being honored by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher ng request or request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga yon. Bawal. But, so kung bawal po, bakit po correct. nangongolekta pa rin sila sa mga estudyante, especially po sa mga Mr. hirap? President, I would like to clarify, never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala ho silang collection sa estudyante. Ang meron, I'm sorry, we can I beg to identify disagree. the issue. I beg to disagree, ma'am. Ito po, lahat ng mga nagsumbong sa akin. Sir, the These issue, These are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sapilitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. Yes. Mr. President, first of all, may I request that that list is Yes, submitted I'll be so more than that happy to we give it to can you. give it to DepEd kasi I believe they have committed
in the hearing pa lang na any violation po, iimbestigahan naman po nila. They made that commitment po. The only item left for the discussion on the floor right now is yung authority mismo ng PTA. So any direct contribution o collection sa estudyante, talaga hong iimbestigahan nila. So tama, ang pagkaintindi ko, Mr. President, sa issue is, so si PTA ba pwedeng mangolekta? And ang sinasabi po sa atin ng DepEd, the policy since 1969 has been to recognize the PTA's authority to decide among themselves. They have their own rules, they have their own guidelines to do their fundraising, that is a generic term that I'm using, among the parents. Hindi to sa bata, hindi apektado yung pagpasok ng bata, hindi apektado ang grade ng bata. Bakit ginagawa ng parents yun? Kasi kulang ang pondo. Yung sinabi ng ating kasamahan na nasa MOOE yan, meron yan pambili ng electric fan, idagdag ko na rin doon, ano yung mga kakulangan, di ba? Yung pagpaganda ng garden, driveway, entrance, kung ano pa man. Lahat naman po yan nilalagyan ng MOOE. Pero if I may call the attention of our chairman, talaga naman wala na ho tayo, nagbibigay ho tayo ng maraming pondo, but hindi ho talaga nakokompleto, no? In fact, ako na magsasabi, because baka may magtanong, yung mga repairs, no? Pagpalagay mo ng may electric fan dun sa loob ng classroom, o di kaya yung picture na pinakita ni Senator Bongo, medyo bumagsak yung kisame, lahat po yun falls under repairs of basic facilities. Pero natanggalan po yan ng pondo, na ilipat po sa ibang pondo yan, hindi ho ng Senado. So may mga issue pong ganyan. I think I want to assure our colleague that hanggat makakaya, sinusuportahan ng ating chairman yung ating recommendation to increase the MOOE. So that basic principle, I think everyone in the Senate supports His Honor, na mapondohan sana ng lahat na yan. So, remaining na lang po yan, kung ano ho, hanggang saan ang kakayahan ng PTA to among themselves decide to fundraise parent to parent. I cannot add to my answer kasi yan po ang policy. Hindi ko naman ho kayo bobolahin, Mr. President, na iba yung policy. Yan po ang policy na ginagamit po nila.